working with your co-actors? Last na ba to? Alam mo, ang pinakamaganda sa nangyari, I always look forward to creating a family environment sa kahit na anong projects na ginagawa ko. Kasi yun lang naman ang panghahawakan mo, yung makabuild ka ng bagong friendships with new cast, with new people, and then I bring that friendship with me to the grave na itong pagkakaibigan na to, hindi to dahil may project tayo. Yung gusto ko, dinadala ko to hanggang yung matagal, yung totoong pagkakaibigan. Pero pag naramdaman ko to na pinaplastic mo ako, hindi na ako mag-effort sa'yo. Pero etong set na to, ang sarap sabihin na dahil nga puro lumang tao nga dito, walang pag-aalinlangan masyado. Talon lang agad kami sa chismis. Talon lang agad kami sa mga ganap sa buhay, ganyan. Kain lang kami ng kain, tawa na kami ng tawa. Padala mo nga daw ng padala mo. Balikan to si Tony Lorna, balitan lang naman kami ng pagkain. Pag may binigay siya sa akin, may bibigay ako sa kanya. Mamaya, may babalik na naman sa akin. Hindi na natapos ang nguya namin sa set. Yung talaga, nguya team na naman tayo today. Pero kasi sa Pampanga yung set namin. So, kain talaga. Yung talaga yung nilook forward. Nag-research talaga ako pagkain sa Pampanga, ha? Pues, ano ba pwedeng tirahin dito sa Pampanga? Maliban sa sisig. Yung ano talaga, yung in-enjoy namin yung proseso. And I'm just proud to say na we were able to build a new relationship that pwede mo talagang kahit tapos yung pelikula, pwede kayong mag-inuman, pwede kayo na kung ano man yung mapag-usapan nyo, it's just here. Wala kaming pinag-usapan mga ibang artista na, alam mo ba si ganito, ganito, alam mo ba si ganito, walang ganon. Walang marites. Wala. Kung meron man, hindi na namin sinisimulan kasi nga parang bakit pa? Ang tanda na natin para dyan. Kaya na natin sa mga bagets yung mga ganyan. Nagdagdaan naman kami lahat dyan sa part na yan, di ba? So parang nag-enjoy na lang kami mag-compare notes sa mga anak namin. Kasi si Nanay LT at si Ate Janice may mga apo na, so apo na yung pinag-uusapan. So ako talaga inisip ko, shucks. My God, sumisikip ang dibdib ko, apo na yung pinag-uusapan dito. Tapos may 20 anyos na kami lang. Teka muna. Parang hindi pa ako ready sa apo. Juday si siya laging bumabae na. Talaga ba? Oh, cute. Hindi ko alam. Talaga ba? Yeah. Kasi, ha? Sa TikTok. Sa TikTok? Oo. Ay, saan ka magaling? Virtual monitor ka na. Oo. Yung inagaano ka siya. Crushy siya. Crushy ng mga Jancy. Crush yung bata at saka mga bakla. Para alam ko, isa siya nag-viral nung nag-come back ang Julian's Kitchen. Kasi part sila ng first episode namin. Yung pilot, oo. Kasi 3 years ako hindi nag-jack. Tapos, nakita na siya uli, malaki na siya. Kasi hindi naman sila nakikita ng pandemic eh. Parang yung huling picture pag niload siya ng pandemic, botsyog pa siya eh. Tapos, nung bumalik na siya sa football, nung nagluwang na yung quarantine and all, bumalik na siya dun sa fitness routine niya. Kasi matakaw naman talaga siya at saka maayos matulog. So, yung shoot up talaga nung growth hormones niya, kahit kami nagulat eh. Kasi nung pandemic, araw-araw kayo nakikita. Pero every time, nagugulat kami na nakikita namin, lumalaki talaga yung mga anak namin. Right in front of our own very eyes. Pero, tumakad na naman ba itong mga to? Lumaki na naman ba itong mga to? Parang, nasa isang bahay lang naman tayo ah. Ang ano niya talaga, yung gusto mo, teka Lord, please, hindi pa ako ready. Baka may girlfriend na yan? Wala pa. Hindi pa siya, I'm pretty sure naman, nagkaka-crush. May mga binabanggit naman siya sa akin. Pero parang mas maraming sa kanya, yung nagpapahiwatig, ayaw niya ng ganun. Gusto niya, Ayaw mo artista? parang walang hilig eh. Mas athlete talaga yung mindset niya. Mas gusto niya talagang maging professional football player, at least sa mga pagkakataon ngayon. Very masipag naman mag-aral. Kasi ang usapan naman namin, you can do both. Pero pag may nag-fail sa class mo, sa subjects mo, mag-step back yung football mo. So he knows how to balance everything. Same thing with Johan and Luna. Very open naman sila sa mga bagay-bagay. But si Lucho lang talaga, parang he just finds it na mas interesting ang babae kapag hindi niya type yung lagi na sa cellphone. Ayaw niya yan.
Ayaw niya yung lagi nagsa-selfie. Ito na pointers from the Makaluma. niya. Ha? Traditional. Maaari. Maaari. Ayaw niya ng bongga yung, ayaw niya ng maraming makeup. Ayaw niya yung interesado sa kanya. Oo, ayaw niya. Ayaw niya nung ano, ayaw niya ng, gusto niya palagi mabango. Gusto niya. Kasi palagi nakasiksik sa akin eh. So palagi ako So inaamoy-amoy may niya. pointers ng nababae. Pointers na to. So ano siya, Strict ka. Naliligo raw siya. Tapos may mga sinasabi ka na sa kanya. wala pa. Kasi wala pa naman din siya masyadong, magkikwento lang siya. Minsan nga inaano ko siya eh, oh, wait, is there like someone already? Supposedly, but I don't like her anymore. May ganon, may mga ganon lang. Okay, ang bilis. Basta pag may nakita siyang hindi maganda, hindi kasi siya bumabase basta lang sa looks. May ganon siya, yung... Kasi sa lahat naman sa kanila, syempre yung Luna, hindi pa naman masyado nakakaano eh. Especially kay Johan, ang inaano namin, you know, don't just judge their looks. You know, kakilalanin mo, kaibiganin mo, and then, you have to know kasi kung puro ang intensyon. Especially babae yung amin. Si Lucho, wala pa lang talaga sa isip niya yun. Pero syempre may mga moments yan na nag-aasaran sila ni Rai, where did you get to their number, ganyan. Pero hanggang doon lang, yung bata pa rin mag-isip kasi hanggang ngayon nanonood pa siya ng cartoons, nanonood pa ng, he's just 14. Technically, kung babalikan natin yung 14-year-old self natin, gano'n naman di ba tayo? Naglalaro pa, nagpapatintero pa, nanonood ng cartoons, nagpipiko. Hindi tayo naliligo hanggang pagalitan ng mga magulang natin. Ganon din naman siya. Natutuwa lang ako na wala siyang pagmamadali. Wala siyang, hindi niya kino-compare yung sarili niya na, kasi yung friend ko may girlfriend na. Chinichismis lang niya. Mom, did you know? My friend, Chuchu, has a girlfriend already and he's just 13. Yung mga ganon siya. Yung very, very open naman siya. At saka ano pa din, minanamnam ko tong moments na to kasi malambing pa silang tatlong lahat sa aming dalawang mag-asawa. Sinasabi nga namin na napakaswerte namin sa mga bata. Kasi hindi sila nahihiyang pakita ng affection kahit nasa mall kami, kahit nasa restaurant kami, mag-holding hands pa rin yan sa amin. Yayaka pa rin, magkikiss na magkikiss. Parang these are the moments na hindi mo talaga, kung pwede mo lang siyang i-bottle at i-laminate, and lahat na yun, kung pwede mo siyang i-freeze dry, i-preserve lang yung moment na yun, gagawin mo talaga kasi hindi na lahat ng bata ganon eh, di ba? Pero sila naman, palagi lang namin nire-remind na talaga ba, ganito pa rin kayo pag 30 na kayo. Of course, why not? Puno ko dapat na-recognize sa inyo. Yan! Last Ba talaga? Last question. Last na Ano yung kinakatakutan mo talaga? As a mom, As a person. as a mom, siguro, yung hindi ko makita yung kung ano magiging future ng mga anak namin. Kasi yun lang naman ang dinadasal ko gabi-gabi, to be able to, you know, give them the best possible future that we could give them. But of course, at the end of the day, kahit naman anong plano natin sa future ng mga anak natin, sila pa rin naman ang makakapagsabi ko ano talaga yung path na gusto nilang tahakin. I just want to see them blossom. I want to see them being professionals in their chosen line of work. And yung makita ko nag-i-enjoy sila ng may family na sila. Yung, ang layo man ang iniisip ko, ang layo man ang tinitignan kong future nila. Pero ang bilis ng panahon eh. Hindi mo masabi na biglang may nagpo-propose, biglang kapag kami mga drama eksena, yun na lang yung iniisip ko. Alam mo, bilis tumulo talaga ng luha ako. Pag iniisip ko pala nag-propose na si Lucho, Lord, hindi ko kaya! Hindi ko talaga kaya. Or pag may nagsabi na kayo na I'm gonna propose to your daughter, hindi ko kaya! Hindi ko pa kaya. No. Yun ang pinaka nakakatakot talaga pag may nag-propose. 20 lang eh. 22 na. 22 naman. Huwag naman! 24. 24? na agad siya. Hindi, yung contact lens na Akala ko na yun. Well, ako naman, nung nag-propose kasi si Rai sa akin, I was 29. 30 kami pareho nagpakasal eh. So 28 sila. And at that time, feeling namin, Matanda na kayo. matanda na kami. Eh ngayon, ang panahon ngayon, patandaan.
Diba? Like, Yes. what? Bea is 30 Di natin alam. something. Oh, yeah. Kath is 28? 29? Eh, nung time na yun, seryoso na kami nila eh. Nagpaplano na kami ng kasal. So, baka naman sa batch nitong mga anak namin, baka gusto na nilang magsunod. Ay, gusto sa akin na lang sila. Pag-ahanda ako pagtanda namin with them. Picture na lang po. Sure. Yun pala yun. Si Ivy, lagi nagbabayad. Abangan. Talaga ba? Ayan. Sa TikTok. Maghahanap na yan. Nagtitiktok naman ako kasi gusto ko malaman kung ano yung nangyayari. Pero very seldom sila. Rachel birthday. Kanino? Rachel. Rachel? Okay. Hey Rachel, happy birthday! I wish you, of course, the best day ever and always be grateful. Happy birthday! Ginay